sa punto ng pagiging intelligent ni Satan, gusto ko lang tong malaman ninyo. Maganda mga points kasi ito eh. So nakita natin na si Satan ay isang subtle, no? Meron siyang evil genius. At nasabi ko nga kanina na hindi naman masama talaga yung magtanong, pero naging masama o naging negatibo yung tanong dito ni Satanas sapagkat nagmumula ito sa isang karakter na hindi mabuti. Okay? Ang nagtatanong kasi hindi matuwid sa Diyos eh. Kumbaga yung kanyang heart ay hindi matuwid sa Diyos eh. So ito yung unang puntong natutunan ko sa tagpong yon, sa pagtatanong ni Satan. At gusto kong i-share sa inyo. Ayaw kong palampasin kasi magagandang punto to. Una, nababasa niyo na no, mahalagang punto to. Sumasama ang tanong kapag hindi matuwid ang puso. Ay, nako. Napakayaman na prinsipyo na principle yan, sa totoo lang. Ulitin ko nababasa naman ninyo eh. Sumasama ang tanong kapag hindi matuwid ang puso. Si Satan matalino. Matalino siya, okay? Pwede siyang magtanong ng mga totoong tanong, mga maayos na tanong, genius na tanong. Pwede siyang magtanong ng ganon. Kaso nga lang, sa kabila ng kanyang katalinuhan, naging masama yung kanyang tanong kasi in the first place, yung kanyang puso hindi ayos sa Diyos eh. Ay, ang daming pwedeng senaryo no, na pwede kong sabihin dito tungkol sa ganyang prinsipyo sa ating buhay spiritual o relasyon sa Panginoon. Pero ito na lang kasi tatagal ako eh. Alam ninyo, para mapangalagaan natin yung ating tanong sa Diyos no, sa Christian life. Kasi darating yung time sa ating buhay na talagang mapapatanong tayo sa Diyos. Lalo tigit kapag nasa oras tayo ng pagsubok. Darating talaga tayo dyan. Mapapatanong tayo sa Diyos. Ako dito, sa pamumuhay ko dito sa Dasmariñas, Cavite, nagkaroon ako ng maraming tanong sa Diyos. Pero ito yung natuklasan ko. Hindi masama ang magtanong sa Diyos. Okay? Hindi masama ang magtanong sa Diyos. Minsan nga, hindi masama ang magtampo sa Diyos eh. Kasi sa Psalms, kapag magbabasa kayo ng Psalms o ng aklat ng mga awit, Book of Psalms, marami kayong mababasa doon na mga question. At mismong si Christ, bago malagutan ng hininga, nagtanong sa Diyos. Ano yung kanyang tanong? Eloy, Eloy, lama sabachthani? O, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Tanong yun. Question yun. Pero makasalanan ba si Christ? I mean, nagkamali ba siya sa kanyang question? Hindi. Kasi kahit na sa gitna ng ganong mapait na karanasan na nararanasan niya at masakit at mahapding karanasan, kahit na sa ganong sitwasyon niya, yung kanyang tanong sa Diyos ay nagmumula pa rin sa pusong matuwid. Hindi katulad ni Satanas. Si Satanas nasa Garden of Eden. Nasa magandang location si Satan. Okay? Maganda yung location na yon, yung climate, ang dami mga puno, talagang wow, paraiso talaga. Pero kahit na nasa magandang environment si Satanas, okay? Yung kanyang question, hindi mabuti. Kita niyo? Kumpara kay Christ, nasa krus yun Nasa krus yun. Nakapako, dumudugo, mamamatay na. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Negatibong question ba yon? Nasabi ko nga kanina, hindi masama mag-question sa Diyos. At nauunawaan ng Panginoon yung ating kalagayan minsan sa buhay kapag nasasaktan tayo. And so minsan kapag dumating yung problema, hindi naman masama na magtanong sa Diyos o para bang napakamakasalanan mo na itatanong mo sa Diyos, bakit Panginoon? Hindi naman masama yun eh. Okay? Pero yun nga. Yun nga. Magiging masama lang ang tanong kapag hindi matuwid ang puso mo sa Panginoon eh. Ang dami kong pagtatampo sa Panginoon at may mga pagkakataon na talagang nililigtas niya ako sa pagkakasala o pagkakamali. Kasi tao lang tayo, no? Hindi natin nakikita ang lahat ng bagay kaya nagtatanong tayo, bakit Panginoon? Bakit ganito? Bakit to dumating sa buhay ko? O yung isang sikat na kanta sa Christian song na matagal na. Why me, Lord? Bakit ako, Panginoon?
Bakit sa lahat ng pwedeng pangyarihan na 'to, bakit sa akin pa dumating? Questions. Kasi tao tayo, hindi natin nakikita ang lahat ng bagay. Hindi tayo genius na katulad ni Satan. Though si Satan, hindi naman siya omniscient, no? O nakakaalam ng lahat ng bagay. Pero marami siyang senaryong nakikita sa mga bagay-bagay kumpara sa atin. Kasi super intelligent angelic being siya eh. Pero tayo, tao lang, limitado ang kaalaman, may laman, nasasaktan. And so, nakakapagtanong tayo sa Diyos. At mismo ang Panginoong Jesus, nung siya rin ay nasa masakit na kalagayan, mapait na kalagayan, nagtanong din, Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Pero yung kanyang tanong, hindi masama. Hindi panlalait sa Diyos. Okay? Kundi actually, yung kanyang tanong doon is fulfillment ng isang prophecy. Grabe. I think Psalm 22. Pinulfill niya yon. Maraming bagay. Pero ang point ko, babalikan ko yun, ano? Si Satan, nasa maayos na location. Garden of Eden. Place of comfort. Kung i-relate ko yan sa buhay ng maraming tao ngayon, daming tao kunyari, ang isang tao, kunyari, kila ate nyo, kasi napakasarap na issue kila ate nyo ngayon sa kanilang school, ang daming nagsisipag abroad. Ang sahod talagang per month bilang isang public teacher sa US, 200,000 per month. Grabe, isang public teacher sa USA. Kaya ang daming nagsisipag abroad na mga public teachers ngayon. And I believe, karamihan dito sa inyo, no, na nag-work, meron kayong kanya-kanya mga problems sa inyong industry, no? Pero yun nga, no, balik ako doon. Yung iba nag-work sa abroad, talagang wow, sumasahod ng limpak-limpak na libu-libong perak, buwan-buwan, na meron ka lang siguro more than ang 6 months. Sisiw na lang sa yung 500,000. Pero alam niyo, kahit na nasa ganong environment yung mga taong yon, yung mga sumasahod na yun na limpak-limpak, yung kanilang pagtatanong sa Diyos, hindi mabuti. Hindi mabuti. At minsan pa nga hindi sila nagtatanong sa Diyos. I mean, in a sense ng paghahanap sa Diyos. Kita niyo yan? O kaya hindi sila nagkakaroon ng, yun nga, positibong tanong na hanapin o tanungin o lumago pa sa pagkakilala kung sino yung Diyos na nagpapala sa kanila. Kasi sinasabi nila, praise the Lord. Pero sino yun? Sino yung Lord na kanilang pinapasalamatan? Kita mo yun? So, hindi porkit nasa maganda kang sitwasyon, laging magkakaroon ka ng magandang tanong sa Diyos. Okay? Hindi porkit may pagpapala ka. Minsan pa nga kapag may pagpapala ka, hindi ka na nagtatanong ng, ang tawag ko, positibong tanong sa Diyos. In other words, yung magtatanong ka tungkol sa kanyang Biblia. I mean, kapag marami kang pagkain sa mesa, o kaya sumasahod ka ng magandang kita, nagkakaroon ka ba ng time na itanong sa Panginoon, Lord, ano yung ibig sabihin ng word na sanlibutan dito sa John 3:16? O kaya, nakapagtatanong ka ba, kailan kaya yung next na Bible study namin? Diba? O kaya, Lord, ano kayang ministry yung pwede kong suportahan? O kaya, Lord, paano ko kaya magagamit itong talent na binigay mo sa akin? O kaya, Lord, sino ba yung nasharean ko ng gospel? O kaya, Lord, nasaan ba kita? Nakapag-praise and worship ba ako sa'yo? Mga ganong tanong. Di ba? Mga simple, kumbaga, na nabagay yan, pero iyan yung nakikita ko Kapag nandoon tayo minsan, kumbaga sa Garden of Eden na condition ng ating buhay, na okay tayo, diba, meron naman tayong sinasabing praise the Lord, pero hindi tayo nagkakaroon sa time na yon ng comfort ng mga positive questions na lalalago tayo sa Panginoon.
So hindi porket nasa masarap tayong lokasyon ng buhay, lalago tayo sa Panginoon eh. Kaya tuloy ito yung nangyayari. Kung hindi tayo natututong na magtanong ng positive questions, sa sandali ng comfort natin o ng blessing, tuloy, kapag yung Panginoon nagpahintulot sa atin ng problema na dumating sa atin, hindi tayo prepared doon sa problem na yon. Kaya pagdating sa problem na yon, sa situation na yon, sa halip na makapagtanong tayo ng positive question, nagiging negative. Bakit, Panginoon? Na ang nagiging tono na ng tanong natin, reklamo, pagre-rebelde, pag-aalinlangan sa Panginoon. At marami pang iba. Nakikita niyo yung point ko? So, ang point ko ganito, tingnan niyo pa, ito pa. Hindi ka magiging prepared sa negative situation ng buhay kung hindi ka lalago sa positive questions ng comfortable na situation na kinalalagyan mo ngayon. So yung blessing na yan na tinatanggap natin sa ngayon, yung comfort na tinatanggap natin ngayon, yung success na nararanasan natin ngayon, ay dapat na, kumbaga sa English, i-utilize, i-maximize natin sa pagpe-prepare ng ating spirit na lumago tayo sa Panginoon para pagdating ng problema, equip tayo o prepared tayo. See? Para hindi tayo maging tulad ni Satan. Si Satan nasa Garden of Eden pero yung tanong sa Diyos pangit. At eto pa no, sa pastoral point of view, ang dami mga churches ngayon napakagaganda. Building, mega church tawag, air condition. Pero alam niyo sa kapila ng ganong church, iilan doon na nagkakaroon ng positive questions sa Panginoon, lalo tigit may kinalaman sa theology, doctrines. Karamihan ng mega church o sikat na church dito na kilala ko sa amin o sa atin, walang malagong theology. Pero nasa loob ng air-conditioned na church, nasa loob kumbaga ng sinihan, pero yun that's a good analogy actually. Si Satan nasa Garden of Eden, eto mga so-called o professing Christians na ito, nasa mga air-conditioned na churches, magaganda ang tanawin kumbaga, magaganda ng mga screen, may mga magagandang sounds, gano'n. Sound systems, mga gano'n. Pero hindi sila lumalago sa Panginoon. Kita ninyo? So hindi porket meron kang blessing o kaya nasa magandang location ka, lalago ka sa Panginoon. So wag tayo maging tulad ni Satan.